Lalo raw lumaki ang agwat ng pamumuhay ng mga mayayaman at mahihirap dito sa bansa. Base po yan sa 2006 Family Income and Expenditure Survey ng National Statistics Office. Nagbabalik si Julius Segovia. Si Aling Teresita Nogueras ang kumakayod para sa kanyang pamilya. Hindi raw sapat ang kinikita niyang 3,000 piso kada buwan bilang labandera, lalo pat pinag-aaral niya ang dalawa niyang anak. Kaya todo higpit ng sinturon ng pamilya niya. Hindi po nasasapat kasi yung asawa ko rin po, wala rin po namang permanenteng trabaho. Kaya ayun, ako na lang ang nagsasacrifice sa pamilya namin. Sa 2006 Family Income and Expenditure Survey o FICE ng National Statistics Office, lumalabas na lalong nalugmok sa hirap ang mga mahihirap na pamilyang Pilipino noong taong iyon. Isinagawa ang survey sa may 51,000 pamilya sa buong bansa, kung saan pinulsuhan ng NSO ang average income nila kada taon. Ginagawa ang survey na ito kada 3 taon. Hinati sa 10 grupo ang mga household sample. Ang unang grupo, sumasalamin sa pinakamahirap, habang ang panghuling grupo naman ang sa pinakamayaman. Sa resulta ng survey, lumalabas na kumita lamang ng mahigit 2,600 piso kada buwan o kabuang 32,000 piso kada taon ang pinakamahihirap na pamilyang Pilipino. Mas mababa sa kanilang taunang gastusin na umabot ng 35,000 piso. Mas mataas yung expenditure nila compared dun sa income nila. Posibleng mas mataas yung nabibili nilang mga produkto noong 2006, kaya mas marami silang gastusin kaysa sa income. O pwede din natin tingnan na mas mahina ang kita nila nung 2006 compared sa 2003. Sa resulta ng survey, makikita namang mas malaki pa rin ang kinikita ng mga mayayaman kaysa gastusin nila. Gaya na lamang ni Marlon Limpin na operations manager ng isang comedy bar. Hindi man niya binanggit ang kanyang buwan ng sweldo. Sinabi niyang sumosobra pa raw ito para sa 4 niyang anak. Mas angat, of course. Kasi kung yung mga ordinary lang na sweldo, kakapusin ka talaga. Para sa unang balita, Julius Segovia reporting.